Tapos sabihing walang kwenta si Vice President Inday Sara, makabayan block na pahiya. Sara nag number 1 sa 2028 Presidential Pre-Election Survey. Ito ang katotohanan na hindi mayaalis ng taong bayan kay Vice President Inday Sara dahil ilang araw na magbitiw ito sa pwesto bilang kalihim ng sekretary ng DepEd para bang may nagsasabing ito na raw ang simula ng kanyang pagbagsak. Marami ding nagsasabi na parang hindi raw gusto ng taong bayan ang Duterte branding ay tela mismo, sa kanila sawa na raw ang mga tao. Ngunit ilang araw lang ang lumipas nang bumaba ito bilang kalihim ng Department of Education nag number 1 muli sa pre-election survey ang ating Vice President sa 2028 election. Panoorin natin ang buong vlog ni Banat Biwa. Mainit na balita, si VP Sara, number 1 pagkatapos mag-resign. Ang lupit, talaga nga naman. Oh. Alam nyo, kahit po isang malamig na araw dahil po ngayon ay umuulan, mainit na balita po ito, press na press ika nga, di ba? Alam nyo, ito, malupit kasi ito, alam nyo mga kababayan, dahil itong si Sara Duterte, bakit ba big deal yung manatili ho siyang numero 1 pagdating sa pagiging presidente sa survey? Alam nyo kung bakit po? Dahil alam naman po natin, itong mga nakaraang araw, matindi ho ang mga black propaganda laban po sa kanya. Matindi ho yung mga paninira laban sa kanya. At nakita naman po natin, di ba, sa kasamahan nating mga vlogger, tulad po si Spencer, si Jay Guevara, si Boss Dada, kay Coach Oli, nakita natin ho yung mga bali-balita, maging kay Master Judea ho, yung balita na lumabas na kung saan may recording at saka meron sila mga chat-chat, di ba, na sinasabing talagang binayaran sila di umano nito ni Tamba para husiraan si VP Sara Duterte at para purihin si Tamba. Yun o yung narinig natin. Ibig sabihin may effort ho mula dito sa ibang mga vlogger na talagang targetin, pabagsakin, di ba? Pabagsakin ho ito si VP Sara Duterte at iangat ng iangat si Tamba. Kaya big deal ho ito na mag-numero 1 pa rin po si VP Sara Duterte sa kabila ng kaliwat kanang propaganda since siya po ay naupo. Alam nyo, nasisimula pa lamang ng kanyang paninilbihan bilang Vice President at Secretary ng Education at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC, talaga nga namang lahat ng black propaganda lumabas na ho sa kanya. Kasi nga ho, may plano ho ito si Prime Minister, ha? May plano ho itong mamayagpag at gusto niya ho talaga, kahit sa kanyang sobrang pangit na imahe, gumanda ang kanyang imahe. Kaya lang pambihira ka naman. Hindi naman nadadaan ho yan sa make-up o di kaya sa mga vlogging, ha. Sa totoo lang ho, ito ho ay organic, ika nga. Hindi ho pwedeng yung mga tao pilitin nung gustuhin ka. Naku naman. Hindi ganun yun. Panoorin natin ho itong news na ito, nang maintindihan ho natin kung ano talaga ang nangyayari at komentuhan po natin kung bakit po bigla talagang umangat pa rin po si VP Sara Duterte. Pasok. Nananatiling frontrunner sa 2028 Presidential Preference Survey sina Vice President Sara Duterte at Senator Rapi Tulfo sa online survey ng Tangere App na isinagawa nitong May 23 hanggang 26. Statistically tahing sina VP Sara at Senator Tulfo na nakakuha ng 27.67% at 27.0%. Ayan, ito muna i-discuss natin. Baka mga tinatanong nyo, bakit kaya si Senator Tulfo ay pumapasok po dyan? Alam nyo kasi ganito, sabi ko nga ho sa inyo, magising-gising ho tayo mga Duterte supporter. Paulit-ulit ko po ito sinasabi sa inyo, lumabas ho tayo sa ating sariling komunidad, ika nga. Bakit ho kanyo? Kasi ho, sa totoo lang, ang propaganda ho ng kalaban, aside from sinisiraan nila si VP Sara Duterte, ang propaganda po ng kalaban ay etong mga nangyayari ay awayan lamang ng dalawang pamilya. Pamilya ng mga Duterte at pamilya ng Marcos. Pinalalabas nga ho ng ilan na ito'y personalan lang. Ito hindi about issue. Kasi nga ho, nagkakaroon na ho ng personalang banat. Kaya nga tayo, sabi ko nga ho sa inyo iangat natin yung antas ng ating banat sa gobyerno. Doon tayo sa issue. Ano ho ba yung mga bagay na hindi nagagawa ng gobyernong ito at ano ho ba yung mga bagay na kailangan ng mamamayang Pilipino? Hindi dapat ang target na lang, kahit kunwari may nagkamali dito sa isang departamento to, kasalanan na kaagad ng mga Marcos, kasalanan na kaagad ni First Lady Lisa Marcos. Kasi ang nangyayari po, kesa na nakakabuti, hindi mo siya nakakabuti. Ang dating sa tao, nag-aaway lang kasi si Duterte at si Marcos, kaya nagpe-personalan. Ang totoong hinaing ng mga Pilipino ay hindi naman doon. Ang hinaing po ng mga Pilipino ay kahirapan, taas ng bilihin, di ba? Patuloy na pag-angat ng bilihin kumpara sa ibang bansa. Kasi lagi yun nilang lagi yun nila sinasabi, talaga namang umaangat ang presyo ng mga bilihin. Kahit sa ibang bansa umaangat din. Pero kasi hindi ho ganun ang pag-angat sa ibang bansa tulad ng pag-angat sa Pilipinas. Sa atin sobra-sobra ho ang pag-angat ng bilihin. Kaya nga dapat doon natin target yung mga dapat natin ireklamo.
Kasi pagka irereklamo lang, kunwari halimbawa, tumaas ang bilihin sa ganito, kasalanan na kagad ng mga Marcos. Hindi ganun, ipaliwanag natin. Bakit ba tumaas ng bilihin ng ganito? Sino ho ba yung mga nasa babang kurap na nagpapataas nito? Maaring tama kayo, sabihin nyo, totoo naman may pagkukulang. Correct. Kaya lang, more than that, yung may pagkukulang sa ating Pangulo, ang dapat nating anuhin dyan, bakit ba talaga siya tumataas? Kasi nga po, may dahilan. Halimbawa ho, yung pagkamahal ho ng mga bilihin, kung bakit po yung mga ayuda ay hindi na ibibigay ng tama. Kasi nga ho, pinupolitika ng ilan. Halimbawa ng mga kongresista, pinupolitika ho nila, ginagamit ho nila yan. O bakit kaya patuloy ang paghihirap ng mga Pilipino? Kasi nga ho, totoo naman, yan ang gustong mangyari ng mga kongresista. Alam niyo ba na gusto mangyari ng mga kongresista na humirap kayo ng humirap? Alam niyo kung bakit? Para umasa kayo ng umasa sa kanilang ayuda. Yun po ang target nun. At bakit kayo ngayon naasa sa ayuda? Siyempre, nahihirapan kayo sa buhay nyo. Wala kayo, yung sahod nyo ay hindi sapat para sa pamilya ninyo. So, aasa ka ngayon sa mga ayuda. Sino ho ba namimigay ng ayuda? Walang iba, di ba, kung hindi itong mga tulonggis na congressman natin? Totoo naman yan ho talaga ang gusto nila mangyari, umasa ka ng umasa. Para kung sino yung nagbibigay sa kanya, sino ho ba may kakaya na magbigay sa kanya ngayon? Walang iba kung yung mga nagde-deliberate ng budget o nag-aayos ng budget. Didiktahan nilang DSWD, pag mamimigay kayo, kasama kami, may malaki kong pagmumukha dyan, di ba? Ganoon naman na nangyayari. Yung pagmumukha nila na andoon. So ngayon, palgay sila. Doon ipaliwanag natin kung bakit may relasyon ang politika sa paghihirap nila. Sus, Ginoo ko. Hindi mo talaga alam kung ano talaga ang gusto nilang mangyari. Sabi ni Raul Manuel, pinapatunayan lamang ng resignation ni Sara Duterte na kailanman ay wala siyang pake sa sektor ng edukasyon sa simula pa lang. Kita niyo tong unggoy na to. Ano ba talaga gusto niyo? Nung hindi pa nag-resign si VP Inday Sara, gusto niyong pababain. Ngayon na naman ang nag-resign. Kikwestiyonin niyo na naman bakit nag-resign. Ewan ko talaga sa unggoy na to, sa totoo lang. Hindi mo malaman-laman, no? Kung ano ba talaga ang gusto nila, ano ba talaga ang trip nila. Basahin pa natin. She maneuvered to install herself as head of the department with one of the largest budgetary allocations in the government. At ngayon, hindi na nakakatulong sa agenda niya ang manatili sa posisyon, ay basta-basta niya na lang itong iiwan. Tignan mo, diba? Anong pinagsasabi mo, unggoy? She was never a sincere DepEd secretary since the beginning, and this resignation stunt only proves that. Grabe talaga. Hindi mo talaga maintindihan kung ano talaga ang gusto nila. Dito mo talaga makikita, mga lods, na kahit anong gawin ni VP Inday Sara, tama man yan, talagang ang palagi nilang nakikita at palagi nilang pinapahiwatig sa mga tao na mali lahat ng ginagawa ni VP Inday Sara. Kaya sa totoo lang, mga lods, no, ako ay nalulungkot sa nangyayari right now kasi imagine mo yung mga makakaliwang grupo, sila Raul, si Franz, ang lakas ng boses nila, no? Ang lakas-lakas ng boses nila ngayon. Grabe, ako na lang talaga ang nahihiya. Imagine mo, diba? Mga makakaliwang grupo pero binibigyan ng plataforma, binibigyan ng boses.